Why are some blessings not meant for us? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Monica de Guzman. So maligayang karawan po sa inyo at hello po sa lahat ng mga kasama natin, house church natin sa Marikina. Now, yung pag-usapan po natin ay yung isa sa pinaka-importanteng pangyayari sa buhay ni David. Now, dito po sa 2 Samuel chapter 7, verse 12 hanggang 16, ito po yung mga panahon na matanda na si David. So, yung mga devotions natin sobrang bilis lang, no? Mga ilang araw lang patungkol kay David. Nung nakaraan lang, teenager lang siya, no? Ngayon matanda na siya, no, at malapit na rin siyang magtapos sa kanyang pamumuno sa bayan ng Israel. Now, dito po sa 2 Samuel, ito po yung isa sa pinakaimportanteng pangyayari sa buhay ni David. Ito po yung pangako ng Diyos kay David. So, basahin po nating mabuti. Sabi po rito, "When your days are fulfilled and you lie down with your fathers." Ibig sabihin, pag namatay ka na, David, no? Ibig sabihin, malapit ka na ring mamatay, no? So, pag namatay ka na, David, "I will raise up your offspring after you, who shall come from your body, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be to him a father, and he shall be to me a son. When he commits iniquity, I will discipline him with the rod of men, with the stripes of the sons of men. But my steadfast love will not depart from him, as I took it from Saul, when I put away from before you. And your house and your kingdom shall be made sure forever before me. Your throne shall be established forever." Ito po yung pangako ng Diyos kay Haring David. Now, ilan po sa mga katuroan po patungkol sa devotion natin. Number 1 po, many of God's blessings are meant for our children. Marami pong pagpapala ng Diyos na hindi na talaga para sa atin, no? Marahil makikita lang natin, mawi-witness lang natin, no? Masisalayan lang natin. Pero yung mga blessings ng Diyos, minsan ginagamit lang tayo, no? Pero hindi na para sa atin, hindi na tayong recipient, kundi yung susunod na henerasyon. Kaya sabi rito ng Panginoon kay Haring David, "When your days are fulfilled and you lie down with your fathers." Kapag ang iyong mga araw ay naganap na at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga ninuno. That's another way of saying when you die. No? Pagpatay ka na, David, etong gagawin ko sa iyong susunod na henerasyon, no? Sa susunod na saling lahi. Kaya po yung mga blessings ng Diyos, sometimes hindi na talaga para sa atin. Actually, maraming mga tao, no? Lalo na yung mga wise na magulang at mapagmahal na mga magulang. Minsan yung ginagawa nila, mga investment nila, mga long-term investment nila, kadalasan hindi na talaga para sa kanila eh. Inisip na lang nila, ang makikinabang nito, mga anak ko o kaya mga apo ko. Mga wais na mga magulang yun, no? At mga selfless. Ibig sabihin, hindi na nila iniisip yung sarili nilang kapakanan, ang iniisip lang nila kapakanan ng kanilang mga anak. So, some of the blessings are like that. Hindi talaga para sa atin. Dito po sa buhay ni David, yung sinasabi po rito ng Diyos, David, hindi na to para sa'yo. Pag namatay ka na, ito yung mangyayari. Blessings to sa susunod na saling lahi mo. So, ganun din po sa atin, no? Lalo na sa mga nakikinig sa atin dito ng mga senior citizen na naghahanap buhay pa rin. I know for sure, you're working hard, not just for yourself eh. Hindi na para sa'yo. Para na sa mga anak mo at sa mga apo, no? Sa mga susunod na saling lahi. At may experience po natin mga kapatid, no? Kaya wag nating sakamin yung blessings ng Diyos, no?
Talagang hindi lahat ng blessings ay mapupunta sa ating mga kamay. Minsan, gagamitin ka lang talaga ng Diyos para yung ibang tao mapagpala sa pamamagitan ng iyong buhay. And actually, yung mga ginagawa natin dito, mga kapatid, sa mundong ito, ano po ito parang pundasyon. Na yung susunod na henerasyon, sila yung tatapak sa pundasyon na iniwanan natin. Parang si Solomon, yung anak ni David, no? Nung sinilang siya, meron ng pundasyon na iniwan yung tatay niya, meron ng kaharian. Ang gagawin niya na lang ay ipagpatuloy yung kaharian na yun. Pero there was a time na si David walang kaharian, no? Pero, ginamit ng Diyos si David para ma-establish yung kingdom, and later on, yung mga salinlahi magmumula kay David, sila yung maghahari sa bayan ng Israel. So, yung ginagawa lang natin ngayon talaga mga pundasyon lang, no? Na iba yung tutungtong. Iba yung sabihin nating makikinabang, no? Kapag ikaw yung mga magulang natin, no, pinagbuti talaga nila. Minsan mapapasalamat ka na lang talaga sa kanila kasi yung kahirapan ng mga ninuno mo, ng mga lolo't lola mo, hindi mo namamanahin, no? Kasi pinagsumikapan na ng mga magulang mo. Tapos ikaw yung makikinabang. At yung pundasyon naman na iiwan mo, para naman sa susunod na henerasyon. Pangalawa po, bakit po ito yung isa sa pinaka-importante? I would say ito yung pinaka-importanteng parte ng buhay ni David. Point number 2, God made a covenant with David. Ito po yung tinatawag natin na the Davidic covenant. Yung verse po na ito, mga verses nito, parang simple lang, no? Pero actually, napakalalim nito hanggang New Testament to . Hanggang kay Jesus to. Ito po yung tinatawag na Davidic covenant. Ito po yung kasunduan ng Diyos at ni David. Pero, ang matindi lang dito, ito yung initiative ng Diyos. Na ito yung gagawin ko sa iyo, David. Gagawin ko to sa salinlahi mo hanggang ipanganak yung Messiah. Sabihin natin, unilateral. Ibig sabihin, initiative ng Diyos. Gagawin ng Diyos. Pangako to ng Diyos. Kaya po, ito talaga yung simpleng verse lang to pero napakalalim nito at ang tinutumbok talaga ng mga talatang ito ay patungo sa Panginoong Hesukristo. At tatalakayin din natin yan sa dive deeper natin. No? Pangatlo po, we are citizens of the kingdom under King Jesus. Ayan na, shinortcut ko na hanggang New Testament. No? Kasi ito pong pangako na ito, hindi lamang po ito natupad kay Solomon. Ito po yung greater fulfillment po nito, yung katuparan talaga nito, natupad to sa Panginoong Hesukristo. Kung merong kingdom si Solomon na minana sa kanyang tatay na si David, no? Ang pangako ng Diyos kay David, meron kang kingdom na hindi magwawakas, no? There will be no end to your kingdom. At yung anak mo na yun na manggagaling sa'yo, yun yung Messiah. Pero yung kingdom niya hindi local sa bayan lang ng Israel. Yung kingdom niya ay universal. At doon na po natin matatagpuan yung ating mga sarili. Sa universal kingdom of the Lord Jesus Christ, the Son of David, no? Na tayo pala kasama dito sa mga talatang ito. Fulfillment, katuparan pala tayo ng mga verses na ito. Tayo pala yung citizens of the kingdom of God. At ang ating Panginoon Hesukristo ang ating hari. Siya yung Son of David who will rule the nations forever and ever. At kung tayo ay citizens na ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, meron na rin tayong bagong allegiance. Ang allegiance natin kay Jesus Christ, meron tayong bagong kultura, bagong klase ng pamumuhay na nire-reflect yung kaharian ng Diyos. At yan po yung isa sa mga reasons ba't na tayo nagde-devotion everyday, no? Para mas madiscover pa. What does it mean to be a citizen of the kingdom of God? Now, para po sa ating application, number 1 po, pray for God's blessings upon our children in the next generation. Idalangin natin, no, na ibuhos ng Diyos yung pagpapala niya para sa ating mga anak, sa mga susunod na henerasyon. At idalangin natin na gamitin ka at ako at lahat ng kahit itong mga devotions na ginagawa na pinoproduce natin everyday,
ito po ay isang pundasyon na iiwan natin sa kanila na mapapakinabangan nila spiritually, no? Na matututo sila ng salita ng Diyos. Kaya po ako, happy ako, masaya ako kahit pagod na pagod ako minsan. Hirap na hirap ako sa i-balance yung pagiging estudyante, yung family life, paggawa ng devotion. It doesn't matter, masayang masaya ako sa ginagawa ko, no? Kasi alam ko na kahit patay na ako, kapag na-compile to, nagawa natin ng yung series, tapos nagawa natin ng mga books, mapapakinabangan po ito ng marami, no? Ng mga susunod na henerasyon. At kung ito ay pinapakinggan mo, 10 years, 20 years, 40 years from now, talagang kasama to sa plano, no? And hopefully gamitin talaga ng Panginoon yung mga series natin. Kasi wala pa akong nakitang ganito, no? Na meron tayong Bible Characters Edition, meron tayong Seminary Edition, meron tayong 365 Bible Verses Everyone Should Know. Pang-apat na taon na natin to, no? At I'm sure marami pong blessing ang nakakamta ng mga tao, spiritual blessing. At ang lagi kong iniisip, this is one step closer to Jesus. Every time na magde-devotion ka, nakakahakbang ka ng isa hakbang palapit sa pagkakilala sino ba si Jesus. Number 2 po, understand the Bible and know your role in God's story. Nakita niyo po yung verse na to, 2 Samuel 7:12-16, parte ka pala, fulfillment ka pala nito. Kasi ito ay patungkol sa universal kingdom of the Lord Jesus Christ and you are citizens of the kingdom. And the more you study the Bible, the more you will see your role in God's story. Yung buong Biblia pala, istorya to ng Diyos. At part ka ng storya ng Diyos. The more you study the Bible, the more you will see your place in God's beautiful story. Yung storya ng buhay mo, hindi yan walang kwenta, hindi yan pangit sa tabi-tabi lang, no? Na pag namatay ka, nobody knows about you, everybody will forget you. Pag parte ka ng istorya ng Diyos, it will be remembered for eternity. Pangatlo po, trust God's perfect timing according to His eternal plan. Si David po, pinapangakuan ng Diyos. Ang pangako ng Diyos sa kanya, David, pag namatay ka na, no? Minsan parang ayaw natin yun eh. Lord, gusto ko yung blessing, yung may experience ko pa dito sa lupa. Mga kapatid, mas matindi yung blessing ng Diyos after death. At sa muling pagbalik natin Panginoon Jesucristo, pag tayo nag-resurrect na buhay maguli, mas matinding blessing yun. So, huwag natin isipin na, hindi lahat mapapakinabangan. Don't think about that, no? Trust God's perfect timing according to His eternal plan. Kasi ang plano natin sometimes 2 weeks lang eh. Sometimes from pang 1 year lang yung plano natin. Yung plano ng Diyos eternal. Pang walang hanggan. Kahit nga siguro si David, hindi niya ma-imagine yung plano ng Diyos sa kanya eh. Na mula sa kanyang lahi ipapanganak si Jesus, ang Messiah, at siyang maghahari sa lahat ng mga bansa. Siguro meron lang siyang aninag, no? Naaninag niya lang kung anong mangyayari in the future. Pero hindi niya naunawaan the way we understand it now. So trust God's perfect timing according to His eternal plan. Parte ka ng eternal plan ng Diyos. Kailangan mo lang talagang pagtiwalaan ang Diyos sa lahat ng ginagawa. Trust God's wisdom. He has His own way of doing things. You just have to put your trust in Him. Now, para po sa ating discussion, why are some blessings not meant for us but for our children? Patuloy po natin pag-usapan yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper. So first question, how can these Bible verses be fulfilled in Christ when He is sinless? Sabi kasi dito sa Bible, sa verse 14, magkakasala yung anak ni David eh. Normal naman sa tao nagkakasala. Pero paano ito mapufulfill kay Jesus? Si Jesus walang kasalanan. Pangalawa po, what is the concept of typology? So aralin din natin yan. And how should we interpret difficult Bible verses? Alam niyo po, mahirap tong verse na ito eh. Kaya nasa dive deeper talaga paano natin to i-interpret. So tayo po yung manalangin. Father God, thank you for your faithfulness across generations and for the promises you fulfill in your perfect time. We lift up our children and the next generation to you.
Bless them, guide them, and draw them close to your truth. Help us to understand your word clearly and to know our role in your greater story, that we may live with purpose and obedience. Teach us to trust your timing, even when we don't see immediate results, knowing that your plans are eternal and good. May our lives and our children reflect your kingdom. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Sister Jenna na partner po natin sa devotion natin ito. Ang Lord po ang magpala sa inyo. Now kung kayo po ay may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.